Good afternoon sa lahat. Kaninang umaga sa aking live, pinag-usapan namin ang hanap ng boss sa isang empleyado. Ano ba ang gusto ng boss sa isang empleyado? Okay. Nag-share ako ng isang article na sinulat ni Jarius Bundok. Excuse. Sarap magbakasyon, ano? Balik naman sa trabaho. Pag-usapan natin kung anong katangian ang hinahanap ng boss sa mahusay na empleyado. Sa dami ng libro tungkol sa tamang work attitudes, malalagom ang mga katangiang ito sa 5. So, sabi ni sino yung author natin? Sabi ni Jarius, marami na siyang nabasa mga aklat tungkol sa work attitudes. Pero, isummarize niya into 5 items. Una, mahalin ang trabaho. So, kung ikaw ay isang empleyado, dapat mahalin mo ang iyong trabaho. Kapag gusto mo ang trabaho mo, ganado ka parati. Humuhusay ka sa paglutas ng problema at hindi pag-atras dito. Nagiging matulungin ka rin sa kapwa mo empleyado. Nahahalata ito ng boss. Hindi ka kailangang sumipsip. Ilag ang mahuhusay na boss sa sipsip. Alam niya ang delikado ito. Ginagamit niya lang ang mga sipsip. Kung hindi mo mahal ang trabaho mo, umalis ka na. Kanilang. Pangalawa, maging solusyon, hindi problema. So, bilang isang empleyado, ikaw ay maging solusyon, hindi isang problema. Hindi ikaw ang mangunguna sa pag-lead ng pag-aklas, no? Mangunguna kasama ang mga katauhan, mga kasamahan. Okay, malaki man o maliit ang problema, kailangan ipaalam sa boss. Kasi, masyahan ang boss mo pag ibinalita mo kaagad yung problema. At kasabay na doon, ang iyong solusyon sa problema para matapos at tapos maipatupad. Pangatlo, huwag mang intriga. So, huwag kang maging intrigador. Ito ay nakakabwisit, no? Ito ay isang problema para sa boss, yung intrigero ka. Ang solusyon sa inintriga ay hindi basta sa sistema sa trabaho. Kailangan pa nito ng pagsusuri sa ugali ng tao, kung mapagkatiwalaan o hindi. Kadalasan, ina-isolate yung mga nag-iintriga, mga intrigador, tinuturing na anay, sumisira sa pamamalakad ng kumpanya. Kaya yung mga nag-intriga, yung iniintriga, ay sila pa ang na-promote kaagad. Yung iniintriga ay hindi umasenso. Yan ang mapapala sa mga intrigador. Okay. Ika-4, delikado ang workaholic. So, hindi pala maganda kung workaholic ka. So, kailangan may tamang panahon sa pagtrabaho. Balansi ang trabaho at saka panahon sa pamilya. Hindi naman masama mag-overtime kung mayroong mga emergency na gawain. So, pwede ka mag-overtime. Pero, hindi ka maging workaholic na kung minsan, aalis ka ng opisina, 10:00 na ng gabi, nagdadala ka pa ng trabaho sa bahay. Nagpapatunay lang ito na ikaw ay umiiwas sa problema sa tahanan o umiiwas ng mga personal mong problem. Kaya dinaan mo na lang sa trabaho.
Kabado ang boss sa ganyang klaseng empleyado. Subsub nga sa trabaho, hindi naman produktibo. So yun, no? So, trabaho ka, pero ang mga trabaho mo ay hindi quality, hindi maganda ang resulta. So, kailangan, balanse lang talaga, no? Trabaho ng maayos lang. Kailangan lang ng trabaho ng maayos. Ayusin ang trabaho para maganda ang relasyon ng boss at saka empleyado. Okay, so yan ang pang-4. Pang-5, unahin ang kalidad. So, quality first before quantity. Sa kahit anong trabaho, kalidad at hindi dami ang importante. Ang kapal nga ng sales report, wala namang pumapasok na pera na sales. Yun. Ang dami ngang nagawang produkto, depektibo naman. Okay, yun din, isang dahilan, no? So, dapat ayusin ang trabaho. Dapat quality talaga ang trabaho. Hindi yung trabaho na basta-basta lang na basta nagtrabaho ka. O kaya ayusin mo talaga, no? Pag ganun ang trabaho mo, depektibo ang mga gawa mo, aksaya lang yan sa pera at oras at sa iyong pagsisikap. Sa kalidad na trabaho, garantisado ang pag-asenso. Yan ang mga qualities o mga attitude na gusto ng boss sa isang empleyado. Kaya na dapat mayroon ang isang empleyado para mas mapaganda ang takbo ng kanyang pangingempleyo. Okay. So yan ang pinag-usapan namin kanina. Na dapat ang isang empleyado ay mayroong 5 attitude na sinasabi ni Jarius. Okay. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Thank you for watching.